ang madugong talakayan sa Tubuso, Negros Occidental. Ang pagkamatay ni Alyssa at saka yung isang mamahayag sa UP at isang guro sa UP. Ito ang sinabi ng mga NPA, hindi yun sila mga NPA. Hindi rin natin alam kung sila ba ay totoong NPA o hindi. Sila ba ay nilalagyan lang ng armas after death. Ang problema, kung nakita siyang may video na nagbitbit ng armas, nahihirap yung ay hirap yung itanggi dahil pag na may video. Ngunit pag walang video, nagbitbit yan ng may dalang armas, pwede pa yang itanggi na hindi yan kasali sa armadong komunista. Kaso lang, during the time of bakbakan, bakit nandoon sila? Yun din ang problema nila. Bakit nandoon sila? With my analysis, kasi nandyan sila sa bukid eh. Kung nandyan sila sa bukid, siyempre, kung hindi sila kung hindi sila totoong NPA, kung nandyan sila sa bukid, malapit sila sa mga tao. Kung malapit sila sa mga tao, nakuha na nila ang loob ng mga NPA. Siguro, at the time na pumunta sila dyan sa research nila, mayroon kasi mga research yun. Sinabi nila na bakit dyan sila nag-research sa Bukirin. May mga yung ibig sabihin yun kasi ng research. Yung gumagawa yun sila ng libro. Yung isa naman ay mamahayag, may mga lihim silang pinag-aralan. Yan. So, ganyan. So dito, kaso lang, at the time, sana, kung malapit man sila doon sa mga tao, sana yung mga NPA naman, huwag niyong isama yung nag-aaral. Huwag niyong samahan yung mga nag-aaral. Sila lang ang paakitin nyo dyan. Kaso lang, takot din naman sila siguro dahil sa may mga tao kasi na mapagsamantala. Babae yun babae yun. Mayroon naman silang kasamang isang babae at isang lalaki. Tatlo lang sila Hindi mo malalaman kasi sa Bukirin mayroong mga mapagsamantala. So siguro ang ginawa nila, napilitan silang sumama sa kikisama na lang sa mga kahit nandyan ang mga NPA dahil malapit sila nga sa tao Yun kasi sa Bukirin, malami ang loob yan sa mga tao dyan nandyan sa NPA. In reality lang, nandyan ang loob nila sa NPA dahil minsan lang dyan nakapunta ang mga military. Yan ang reality. So dito, ngunit parang hindi ko na naman maabot tong mga pinaplano natin sa buhay natin dahil matanda na tayo 50 na ako So yun ang balak kasi natin na salihan ng politika dahil ito klase ang mga plano ko sa itong mga NPA. Bibigyan ko sila ng sahod in reality lang, hindi lang kung babalikin ko yan sa gobyerno at bibigyan ng sahod. Yun ang plano ko sa kanila. Lahat sila ay bibigyan mo ng sahod. Huwag nang mag-recruit ng mga bagong recruit ng mga army. Bibigyan mo ng mga sahod yung mga NPA. At saka sila ang sila ang kumalaban sa mga nais mangagaw sa natin, mga lupain natin, yung Spratly Island. Spratly Island, bagong ibang pangalan na Scarborough Shoal, yung pinag-awayan ng Chinese. So yan, West Philippine Sea, yan, ibang pangalan yan, maraming pangalan kasi yan. Scarborough Shoal, Spratly Island,
West Philippine Sea. Yun ang mga pangalan na ibinigay dyan. So dito, kung ako lang naging presidente, mabuo ko silang lahat. Ibalik loob ko silang lahat sa gobyerno at lalagyan ng sahod. Ano ba ang hinahanap nila? Isa lang ang isa kasi na hindi yan sila nakabalik dito sa loob ng gobyerno. Ay may nga hinihingi sila na hindi rin naibigay ni previous President Rodrigo Roa Duterte. Dahil ang gusto rin nila na palabasin lahat ang mga nila, yung may mga nakulong. Ano bang ibang term yan? Mga nakulong nila ng mga kasamaan ay palalabasin lahat. Yun lang naman sana ang hiningi nila. Kung ako lang, ibigay ko yun eh. Okay, kalayaan, for peace of the Philippines. At saka sa ikaliligaya ng lahat ng mga NPA. Okay, palabasin lahat. Kahit malaki at mga maliit man o maliit o malaking mga problema, palabasin lahat. Magbago kayo. Wag lang kayong sa mga wag na kayong kumontra sa gobyerno ha. Dahil pag kumontra kayo, nandito na lahat mga pangalan nyo sa akin, mauubos kayo lahat. Ganun lang. Ang iba ilagay doon sa bukid. Sa bukirin. Sino yung mga magnanakaw o kayong kumitil sa kanila kung ano. Huwag namang gagitilin. Sila ang humuli. Yan dahil sanay sila sa bukirin eh. Yan. Ganun lang. Sila na ang sumakay diyon sa mga sakayang dagat. Kung bibigyan lang ako ng pagkakataon na ikong maging presidente pa ako someday, mawawala yun mawawala yung problema sa NPA. Lahat sila mawawala yung problema nila. Illegalize ko silang lahat NPA pa rin ang pangalan, New People's Army. Anong problema? So ganyan lang, dahil in reality mga tao rin sila naawa rin tayo sa kanila. Yung mga namamatay sa kanila nagluluksa yung mga pamilya rin nila, mga tao rin sila. Kahit na yung kapatid ko binalatan nila ang ulo niyan at saka ang paa, ngunit sa kalaunan rin ako nawawala rin ang galit ko sa kanila dahil wala na tayong magawa nawala na yung mga magulang ko, yung kapatid ko. Kaso lang, sana wag din silang ganunin ang mga sibilyan. Yan, ganun. Wag na natin yung pag-usapan. So dito ito lang ang my conclusion or my analysis, or even what I want for them na malegalize sila. Super dami nila yun ipagsasahuran nyo silang lahat, sasahuran nyo ng kahit hindi lang masyadong malaki. Ilan ang sahod ngayon ng army? Sabihin natin ng 25. Yung mga NPA kahit sasahuran mo lang yun ng 15k lahat ng mga NPA. 15k nasisiyahan na silang lahat yan. Nasisiyahan na sila. Yung may mga ranggo rin sa kanila, pwede mo yung pataasin rin ang mga sahod nila. Yan. Walang NPA. In reality, mawawala yun. Nandyan pa rin ang NPA, ngunit hindi na sila kukontra sa gobyerno. Ganun lang, very simple na pagkuha ng kiliti.
ng mga kalaban upang bumalik sa gobyerno.